Ako si Daniel, isang lalaking biniyayaan ng asawang mahal ako. Pero sa bawat pag-alis niya, papuntang Maynila, ang malaking bahay namin ay nagiging isang malungkot na kaharian kung saan ako ang hari. At si Leah, ang aming kasambahay, ang tanging nasasakupan. Ang init ng tanghali ang palaging saksi sa aming dalawa. Ang katahimikan ng paligid, pinabasag lang ng huni ng mga ibon at ng mahinang pagaspas ng electric fan. Sa ganitong mga pagkakataon, ang bawat galaw ni Leah ay tila may sariling musika. Ang paraan ng pagwawalis niya, ang pagpunas sa mga muebles, lahat ay nagiging isang sayaw sa aking paningin. Isang tanghali habang abala ako sa pagbabasa sa sala, lumapit siya para maghain ng merienda. Suot niya ang karaniwan niyang damit pambahay, pero sa ilalim ng sikat ng araw na tumatagos sa bintana, tila nagiba ang lahat. Napansin ko ang pamumula ng kanyang mga pisngi at ang butil ng pawis na dahan-dahang dumadaloy sa kanyang leeg. "Sir, juice po," sabi niya, at ang boses niyang iyon parang himig na nagpatigil sa mundo ko. Hindi ko alam kung dahil ba sa init o sa tensyon, pero nang magtama ang aming mga mata, may kuryenteng dumaloy sa pagitan namin. Ngumiti siya, isang ngiting tila may ibig sabihin, at iniwan ang baso sa mesa. Mula noon, ang bawat tanghali ay naging isang laro. Isang laro ng mga pasulyap-sulyap na tingin, ng mga ngiting may kahulugan, at ng mga disinasadyang pagdampi ng aming mga balat. Habang naglilinis siya, madalas siyang kumakanta ng mga awiting tungkol sa pag-ibig. Ang bawat liriko ay parang patama sa akin. Isang araw, hindi ko na napigilan. Habang nag-aayos siya ng mga halaman sa hardin, nilapitan ko siya. Ang init ng araw ay nakakapasong tunay. "Leah," tawag ko, dahan-dahan siyang lumingon, ang mga mata niya ay kumikinang. "Bakit po, sir?" Wala akong masabi. Ang mga salita ay nawala sa aking isipan. Ang tanging naroon ay ang bugso ng damdamin na matagal ko nang itinatago. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Hindi siya umangal. Sa halip, mas lalo niyang hinigpitan ang pagkakahawak sa akin. Ang init ng tanghali ay naging saksi sa pagsisimula ng isang apoy na alam kong mahirap nang apulahin. Ang bawat halakhak niya ay musika sa aking pandinig. Ang bawat pagtawa niya ay nagbibigay kulay sa malungkot kong mundo. Sa tuwing aalis ang asawa ko, ang bahay ay nagiging paraiso namin. Mga kwentuhan hanggang madaling araw, mga hapunan na kaming dalawa lang ang magkasalo. Tila kami ay nasa sarili naming mundo. Pero napapansin ko, sa likod ng kanyang mga matatamis ng ngiti at malalambing na salita, mayroong isang bagay na hindi ko maintindihan. May mga pagkakataong nahuhuli ko siyang nakatitig sa malayo, na para bang may malalim na iniisip. Kapag tinatanong ko, ngingitian niya lang ako at sasabihing, "Wala po, sir, masaya lang po ako." Isang gabi, habang magkatabi kaming nanonood ng pelikula, bigla siyang nagsalita. "Sir, paano po kung malaman to ni ma'am?" Tanong niya, ang boses ay may bahid ng pag-aalala. Niyakap ko siya. "Huwag mong isipin yan, ako ang bahala," sagot ko. Ngumiti siya, ngunit ang ngiting iyon ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Kinabukasan, habang nag-aayos ako ng mga papel sa aking opisina sa bahay, may nakita akong isang sobre sa ilalim ng mesa. Hindi ito pamilyar sa akin. Kinuha ko ito at binuksan. Laman nito ang isang sulat at ilang mga litrato. Nanginginig ang mga kamay ko habang tinitingnan ang mga larawan. Ako at si Leah. Sa hardin. Sa sala. Mga litratong kuha sa mga sandaling akala ko ay sa aming dalawa lang. Ang sulat, mula ito sa isang lalaki, nagpapakilalang nobyo ni Leah, nakasaad sa sulat ang lahat. Ang plano nila, gagamitin ni Leah ang kanyang ganda para akitin ako, kukunan kami ng mga litrato, at pagkatapos ay hihingan ako ng malaking halaga. Kung hindi, isisiwalat nila ang lahat sa asawa ko at sa buong mundo. Bawat salita sa sulat ay parang punyal na tumatarak sa puso ko. Ang init ng tanghali ay biglang naging isang malamig na bangungot. Ang mga halakhak ni Leah na dati musika, ngayon ay parang isang mapanuksong demonyo. Ang bawat alaala namin ay nabahiran ng kasinungalingan. Pumasok si Leah sa opisina,
dala ang karaniwan kong kape. Ngumiti siya, ang parehong ngiti na minsang nagpatibok ng puso ko. "Kape po, sir." Ipinakita ko sa kanya ang sobre. Biglang naglaho ang ngiti sa kanyang mga labi. Namutla siya. "Sir, magpapaliwanag po ako." "Paliwanag, Leah? Ano to?" Tanong ko, ang boses ko ay puno ng sakit at galit. Umiyak siya. "Patawad po, sir. Kailangan lang po namin ng pera. May sakit ang nanay ko." Ang kanyang mga luha ay totoo, ramdam ko. Ngunit sapat ba iyon para sa panlulokong ginawa niya? Ang apoy na minsan naming pinagsaluhan ay unti-unting namamatay, at ang natira na lang ay ang usok ng pait at pagsisisi. Ang init ng tanghali ay hindi na nagdadala ng pananabik, kundi ng isang mapait na paalala sa isang pag-ibig na nagsimula sa init at nagtapos sa isang malamig na katotohanan. Ngayon, sa tuwing sisikat ang araw sa katanghalian, hindi na ang halik ni Leah ang naaalala ko, kundi ang bigat ng kanyang pagkakanulo. Alam kong kailangan kong gumawa ng desisyon. Isang desisyon na babago sa buhay naming lahat. Ang init ng tanghali ay naghihintay sa aking sagot. At sa pagkakataong ito, kailangan kong harapin ang init ng mag-isa.